Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa hapong ito, ang tatalakayin naman natin mga kakipit pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman na dito sa post ni Chinita Princess na pinagpe-fiestahan ngayon ng mga netizens. So, syempre, mayroon pong mga bashers, hindi yan mawawala, mga kakimpaw. And, syempre, ang mga tunay na fan ni Kimi. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo ay maki-updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, narito nga mga kakipi ang pinagpifiestahan ngayon ng mga netizens sa ang post ni Chinita Princess sa kanya pong account hinggil po sa nangyayari ngayon sa ating bansa mga kakimpaw. Isa nga po siya sa bumoses para po sa ikagaganda ng Pilipinas mga kakimpaw para sa atin pong karapatan na magkaroon po ng magandang pamumuno mga kakimpaw. Ngunit sa kabila ng magandang intensyon ni Chinita Princess mga kakimpaw, siya pa po ay binaliktad mga kakipi at tila ba tinatraidor ng sarili po natin mga kababayan mga kakimpaw sapagkat binabatikos nga po si Kim sa pag-share po niya ng kanyang opinyon. So meron pang pahabol si Kim Chiu na post mga kakipi at sabi nga niya, last na, eto ba yung tunay na hashtag The Alibi weeknights, yung Monday to Friday 8:45 p.m. Sa classroom may batas, pwedeng lumabas. Kay bye, mahal ko ang Pilipinas. And taas kamay sa mga nakagets dyan, mga ka-KP. Talagang mahal po ni Kim ang Pilipinas at meron po siyang karapatan na magsalita mga kakimpaw hindi lang dahil siya po ay mamamayan, kundi siya po ay mamamayang may pakinabang sa lipunan mga kakimpaw sapagkat isa lang naman po siya sa top taxpayers dito sa Pinas mga kakimpaw. Kung yun ngang maliliit na mamamayan na hindi pa nagbabayad ng buwis, lakas makapagreklamo mga kakimpaw. Eto pa kayang nagbabayad ng tama ng buwis mga kakipi. Baka nga ang mga nangbabatikos pa po kay Chinita Princess ngayon, mga kakimpaw ay isa sa mga nakikinabang sa mga buwis na binibigay po at ibinabayad ni Kim Chiu. So pagbalik nga po ni Kimi sa Showtime mga kakimpaw, hindi lamang po siya trending sa kanya pong pagbabalik, kundi trending rin po siya dahil sa kanyang post na to mga kakimpaw. Grabe yung mga bashers, talagang siya po ay pinutakte mga kakimpaw. Pero sobrang hanga ako kay Chinita Princess mga kakipi kasi sa kabila ng alam niya na siya ay pagtutulungan mga kakimpaw, bumoses pa rin po siya para po sa lahat mga kakipi. Sobrang strong talaga ni Kimi at she's unbothered and unstoppable mga kakimpaw. Yung iba, pinapatahimik na si Kimi, maigi daw na mag-focus na lang po sa career niya kasi negative na naman ang balik nito sa kanya. Manahimik na lamang daw. And kung ano-ano pa, pati po yung meme, bawal lumabas, nung 2020 mga kakipip. Binabalik pa nila na para bang tinatanggalan po nila ng karapatan si Kim Chiu na magsalita. And grabe, sobrang big deal sa kanila kapag si Kim po yung nagsalita, no? Ang dami rin naman pong nagsalita, si Ann at marami pang mga artista. Pero si Kim lang yung tinatarget nila. Sobrang daming DDS po ang nagalit kay Kim Chiu. Umiiyak at yung iba pa mga ka-KP ay itinatakwil pa si Kim as Bisaya. Pinapahiya lang daw niya mga Bisaya mga kakimpaw.
Isang malaking kahihiyan daw para sa kanila si Kim Chiu. Na para bang may maraming nagawa ang mga nakaupo ngayon sa ating bansa. Kung tutuusin, lahat naman yan. Lahat ng mga yan ay may kalokohan talaga. Walang matino sa mga nakaupo, mga kakipim. At kung tutuusin kung sino pa yung green flag, sila yung sila yung iniitsapwera, hindi binoboto ng mga Pilipino. Wala nakasanayan na porque naabutan mga kakipi, nakalimutan na pong lahat. Naabutan ng 100, limot na ang ilang taon na pagpapahirap sa ating mga Pilipino. Anyway, tulad nga ng sinabi ko, sobrang proud ako kay Kim kasi talagang siya po'y matapang at sa kabila ng lahat na pwedeng ibalik po sa kanya ng mga tao, ng mga netizens, ultimo siguro kahit yung mga natulungan niya, tuloy lamang po siya sa pag-voice out at pag-call out sa ating mga Pilipino na bumoto naman ng tama. Wala po siyang pakialam na sa sasabihin ng iba. She's unbothered queen, mga KP. Yung tipong kahit pa itakwil siya ng ilang mga fans, wala siyang pakialam. Matira kung sino ang tunay. Which is, yun naman ang dapat. Hindi natin kailangan ng mga taong plastic, mga kakipi. Yung iba namang fans concerned kay Kim kaya pinapatahimik si Chinita Princess. And nagigets ko pa yung ganon. Pero yung bigla na lang tatalikod kay Kim dahil magkaiba ng pananaw sa politika, magkaibang bagay naman po yan Hindi ko maintindihan talaga. Minsan nga mag-asawa, magkaiba ng paniniwala, pero okay pa rin ang pagsasama. 'Di ba? Dahil nga sa bukod po ang buhay, ibukod din nyo ang politika. And kung tatalikod kayo dahil wala kayong respeto sa paniniwala ng kaibigan mo, ng idol mo, ng kasama mo, baka pamilya mo, tatalikuran mo dahil lang sa politiko, abay mag-isip-isip naman kayo. Ang pinagsamahan ninyo ng mga taong nandyan sa tabi nyo, pagkailangan ninyo, tatalikuran nyo dahil lang sa politika, di ba nakakaloka? Kaya tama lang na mag-voice out si Kim kahit ano pa man ang kalabasan, kahit po siya i-bash pa ng kung sino, matira ang mga tunay para wala pong toxic sa fandom na to. Anyway, sabi nga dito, hay nako Kim Chiu, if you don't know about the law, politics, and sovereignty, just don't talk anymore. Na para bang ang dami nilang alam, mga kakimpaw. Paano nila nalaman na mga binoto nila ay tama, di ba? Anyway, sabi naman dito, all Kim is conveying to his fellow Filipinos is to choose what is right, vote properly, and that he loves the Philippines. To the bashers, the question is, do you love the Philippines? Kaya nga, masyado nagpapakapanatiko po sa mga politika na para bang ang laki ng nagawa sa buhay nila. Kasi kung maraming nagawa ang mga nakaupo ngayon, kung tutuusin, wala tayong problema. Pero may problema kasi sa mga nakaupo talaga. Huwag tayo magbulag-bulagan. Bakit hindi natin ni-wash out lahat ng nakaupo na lang? And saka, ang gusto lang naman sabihin ni Kim Chiu talaga is she loved the Philippines. Kaya dapat tayo pong lahat mahalin din natin ang Pilipinas at bumoto po tayo ng mabuti, ng matalino. Huwag na pong magpapauto. Yun lang naman ang ibig sabihin ni Kim. Pero bakit parang ayaw nila na pagsasabihan na bumoto ng tama? Nakakaloka. Sabi dito, Kimi, try to stay neutral with your opinion so you don't get bashed again. Because you know, not everyone will get you. Just saying so you can avoid the bashers. But TBH, sometimes I've gotten numb to your bashers too. I just block them right away on one of my accounts instead of engaging. Yun talaga ang dapat, talagang i-block na sila ng tuluyan. Okay lang yan, te. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng manahimik. Sobra na. Galit na mga mamamayan. Basher lang sila. At the end of the day, wala pa rin silang panalo.
not unless bumuto sila ng tama sa susunod. Sabi naman dito, Kim, just don't join anymore, please, because you're losing respect for your fellow Bisaya. We will give you a chance to shut up because you're Bisaya. Aba, you've been living in Manila for so long, that's why okay na naputol. But anyway, yun ang ibig niyan sabihin dito mga ka-KP. Ano daw, bibigyan nila ng chance si Kim manahimik? Bakit, sino ba sila? Sabi dito, I'm Bisaya from Davao but solid Kim. Don't be swayed by her opinion. It's not bashed on politics. Just what's good for the people. Yes, that everything is perfect but I respect her so much. She's not forgetful. You're the one assuming cause you are hater of hers. Anyway, not all Bisaya are like you. Brainless. Grabe 'di ba, mga kakimpaw? Konti na lang talaga gusto na nilang tanggalan ng karapatan si Kim Chiu. Na kung tutuusin, sa lahat ng mga nang batikos kay Kim, si Kim po ang mas may karapatan na magsalita. Kasi ang laki ng buwis na ibinabayad niya, mga ka-KP. Sayang yung buwis na ibinabayad niya. Tapos ganito lang yung serbisyo na ibibigay po sa atin ng mga nakaupo, mga kakimpaw, na para bang tayo pa ang may utang sa kanila. Anyway, thank you so much sa lahat ng mga fans na nanatili kay Kim sa kabila man ng ibang paniniwala sa politika. Thank you so much din sa mga nagtangkol kay Kim Chiu at nananatiling nandyan sa kanya. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita kasi po muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. Ayan, matira po lahat ng mga tunay.